Hindi pa man tapos ang bilangan, nag-concede na si Congressman Ayong Maliksi sa kalaban niya sa pagkagobernador ng Cavite na si incumbent Governor John Vic Remulla. Live mula sa Cavite, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, umaasa ang magkatunggaling kampo sa politika na huhupa na ang tensyon sa ginawa ngang pag-concede nitong si Congressman Ayong Maliksi sa kaniyang kalabang si John Vic Remulla bago pa man matapos itong bilangan. Ito nga yung kopya ng sulat na ipinadala ni Maliksi kay Remulla bandang alas 4:30 kanina at sa isang text message din ay sinabi sa atin ni Maliksi na maluwag niyang tinatanggap ang resulta ng botohan. Para raw sa pagkakabuklod-buklod ng mga Caviteño, para raw sa kapayapaan at ikatatahimik ng lalawigan, isinasantabi na raw ni Maliksi ang naging mapaghating laban ng politika at inaalok ang kamay ng pagbati kay Remulla. Labis naman daw ikinagulat ni Remulla ang hakbang na ito lalo pat naging mainit ang tensyon at batuhan ng alegasyon sa pagitan ng magkakatunggaling partido. He's never lost, it's never done this before also. So, nagulat ako. So, it goes a long way in healing a lot of the wounds. It's very magnanimous of him to concede the point of my victory and I really appreciate it. Sa ngayon, hindi pa naipoproklama si Remulla at ang kanyang running mate na si Jolo Revilla. Kasi po yung system natin, kinakailangan magkaroon tayo ng 100% na transmission from 23 municipalities. Once na makomplete po natin, it reflects really yung resulta ng will ng ating mga voters. As of 5 p.m., nasa 69.56% na ng mga resulta ng boto ang nai-transmit dito sa Provincial Board of Canvassers. 17 na sa 23 lungsod at munisipalidad. Sa partial results na nai-transmit dito, si Remulla ay nakakuha ng 381,661 votes, habang si Maliksi ay nakakuha ng 287,350 votes. Sa pagkabise-gobernador naman, si Jolo Revilla mayroong 375,630 votes. Ang running mate ni Maliksi na si Jay Lacson mayroong 212,565 votes at si Recto Cantimbuhan mayroong 56,415 votes. Jessica, alas 5 ng hapon ay nag-adjourn na muna ang Provincial Board of Canvassers para makapagpahinga habang hinihintay ang iba pang mga resulta ng boto. Natatagalan daw kasi ang pagtatransmit mula sa 4 na munisipalidad sa Alfonso, Rosario, Tanza at GMA dahil sa corrupted na mga CF cards. Bukas pa ito inaasahan darating at saka pa lang sila makakapag-transmit sa Provincial Board of Canvassers. By afternoon tomorrow, inaasahan nila na makakapag-proklama na sila ng mga panalo. Jessica? Mariz, speaking of Cavite, ano ang latest dun sa naging problema nila Senator Bong Revilla? Jessica, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon kaugnay nga dyan sa insidenteng yan. Although na-inquest na yung 5 sinasabing mga confidential NBI agents at may recommended bail nga sa kanila na 12,000 each para nga sa paglabag sa Omnibus Election Code, yun ngang gun ban. Samantala, pinalaya naman yung isa pa, or nirelease muna itong isa pang agent dahil nga hindi pa naman sapat yung ebidensya at tuloy-tuloy naman yung investigasyon din dun sa NBI agent na yun. Okay, Jessica? pero kanina sa 24 oras, nakita ko mukhang meron pa rin mga pulis dun sa kanilang compound at meron pa rin may search warrant na ba na nailabas? Sa ngayon, Jessica, ay hindi pa rin dumarating yung inaasahan nga na search warrant na ipapalabas para nga makapaghalughog sa loob ng bodega o sa loob ng compound ng mga Revilla. Pero hanggang katulad nga ng nakita natin sa 24 oras kanina ay naroon pa rin yung mga pulis na nakapalibot dun sa lugar na yon. Although, Jessica, tayo personally hindi natin yun nakita, nakakakuha lang din tayo ng impormasyon dahil tayo nga ay nandito sa 13 Martires at yung pangyayaring yon ay nasa Bacoor. Jessica? Okay, I understand. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.